nako nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata. Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain. Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 mg lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw. Available na sa Mercury ug mga suking butika. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumakses ka sa Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTB-2523884 Series of 2026. Uy! Nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 1750 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. RMN. Radyo numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Alas 8:19. Article 3, Section 7 of the Bill of Rights of the Philippine Constitution. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Ang kaalaman sa mga opisyal na talaan at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng itinatadhana ng batas. Ito ang aming patuloy na pinagbabatayan sa pagkalap ng mga balita, impormasyon at paghalukay sa katotohanan upang kayo ay aming mapaglingkuran. Ito ang aming paninindigan, magpakailanman, paninindigang tatak RMN. Fearless but fair commentary. A no-holds-barred discussion of hot issues. Kuskus, Batikos, magandang unang isyu. Programa nga walay kahadlukan, patas o sakto nga magpresentar sa kamaturan. Anomalya, upaga, kahiwian. Kuskus, Batikos, ibulgar sa radyo, aron masayran sa tanan, kansang singgit sa katawhan, sa dugay nga panahon. Kausaban, Kuskus, Batikos, ang tumo, tinuod nga serbisyo publiko. Kuskus, Batikos. Tatak RMN. Ebestulam, contra factum, non-valid dilamilam argumentum. Wala kay mahimo sa pagigbatok sa kamaturan, kung dili mo mahimo, mao baging uyon sa kamaturan. Tatak RMN. Good morning, Dipolog. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang RMN. Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Adlaw kita karon nga Biyernes, pizza 5 kita sa bulan sa Hunyo 2026. Kumusta ito magkatawhan karon gikan sa magsigbit nato nga probinsya ingon man sa May Negros Island, sa May Negros Oriental sa Region 7. Sa ato pinalangga usab nga probinsya ang Zamboanga del Norte nga gilangkuban sa duha ka syudad, ang Dipolog og Dapitan og sa Magalungsuran. Sa kutob sa mabusong pagsibya nyo kita nga makita og badungog live sa atong FB page sa DX Dipolog og sa IFM Dipolog. Tatak RMN. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ay pobreng ilagad sa kahanginan, Radyoman Mark Andoy Bakruya. Mark Bakruya. From the home of the ultimate radio station that brings the best of public service, RMN once again defends its rule and supremacy on air. May lipod-lipod nga komentaryo. Hintog
na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Manalipog sa mga kabus o dinawdaw. Mark Macruya. Ang inyong manalaban sa kanginan, Mark Macruya. Laban sa pinihig ang katungod, Mark Macruya. Basta katotohanan ihahatid sa taong bayan. Basta may nangangailangan, maaasahan. Basta kasiyahan, di uurungan. Call me Radyo Man. Komentaristang patas o di bias. Postisya, katarungan. Komentaristang waigi kahadlukan. Mark Macruya. Macruya. Kandigyong o prinsipyo, dili mabali, dili mapalit. Mulaban sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Mark Macruya. Macruya. Kuskus, batikos. 24 minutos saman milabay ang alas 8 mga kasama. Good morning ni Rachel Litran diya sa may lungsod sa Manukan. Oy, congrats dahil sa kato si Miss Osborne, no? So, may midaog sa Saulog Queen 2026 pa ba? Oh, pero ang uban gusto sila nga nganong wa nagasulod ang lungsod sa Pulangko kuno nga street kuno motubag. Sa mga depende mo na siya mga kuan po dito. Depende man na sa mga kriteria. Di ba? O pa nagpasabot nga kung street ka mo tubag, ay ikaw naging mudaog di ay. Si Kuya Lang Vlog. Saan na si Kuya Lang Vlog? O, Junel, asa naman is Junel Ron Murago? Ano nagkabang libre o kining pang snack di o? Oh, panglibre mo Daniel kay murag kuha naman. Pila naman ka bulan be. Oh, kuha na ba paldo ba daw? Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Top radio commentator. Mark Macruya. Macruya. Diba? So, pero kato nga, congrats ako na sa mga midog, sa to mga top 5 ba to, nakalimutan sa top 5. Pero ako hinumduman, ang sa Manukan na yun mo ay nag-champion. No? So, kamo to, murag half German ba? Ang maong, kung ano pa ito isa ka half po, basta mga half lagi, mga, kuan na siya, mga gwapa. Mga gwapo na siya. Pero okay ning kuan, kung sila pa lokal lang, murag igo-igo ra po ang beauty. Ato ko na sa kano murag ang beauty niya kuan pang Pinoy gigay kano sa Postigo ba to? Murag sa Postigo to ang giingon ni kano ni sa taga Kapituli ingon sila. Mas maayo pod kay para kuan ba? Ako lang gani. Kung ako lang magpapilion, kada yung mga Pinoy og gining kuan yun, dugo. Dili ng rasa, usap ng rasa nga, di man Pinoy yun nga, pure. Sa sindangan rin si Kuya Lang Vlog. Si kuan pa, apikin na kuno ang ihang panulan. Gati nga, sige lang, pangkuan lang dia, pangkuan na Daniel, pamaligya lang niya po kaplas. Kasi pasabot ni ko ni half o sa to kaming dili half iyak rami. Unsay ibot pasabot ani ni kitchen niya si Rachel dili Rachel. Oy John D Corpus. Murag umaabot nga kapitan sa Manukan asa mangali sa kuan kapitan. Si kuan Osborne winner sa kanon sa ni Buhisan, unsa man imong gipangkuan naghanap ba? Dara si Cindy Buhisan Murados sa Katipunan. Who was named first runner up si Andrea Parson sa Dapitan City. Nakakuha sa second runner up si kinsabi sa ato ning basahon kay nakakuan daw nakakuha ni pangalan gud. Og ang si Sharian Marie Lana Makolot. Mo din sa Dapitan no ang half no. Dipulog.
na was proclaimed third runner-up. Si Kiara Angela Maagad Foroswilo sa may sindangan nakuha sa kining fourth runner-up. Mao ang top 5 mga kasama. So ilang mga ngalan o ilang mga kining apelido murag layo ra gid kayo sa kan. Para na Parson, di ba? Na may Parson pod nga Pinoy, no? Kaning Macolot sakto ba akong pagbasa? Foroswilo. Kada nga mga apelido murag kung sila pa pang kuan gyud, pang foreigner og mga apelido. So mao na siya ang mahitabo mga binati nato kadto paminaw kung mapil og mga kining pageant murag attract gyud kayo sa mga tawo. So kita ani nga medyo apiki og kining apiki ta og kining panagway murag pildi na tadaan. Okay, si Cyril ko na John Sidlaw usa ni siya sa mga magtutudlo di sa may sindangan. Kunin na siya nakahimo to siya og kining pagpanghatag og mga notebook gikan pod sa mga sponsors. Diri sa may dakbay pa to sa Dipolog. Si Cyril John Sidlaw. Unya kuan po ni kumingkag sa beauty pageant maayo po ni siya. Dayon kung mukuha og kining angle sa picture or video samot, no, the viral teacher diya sa may kuan sindangan Zamboanga del Norte. Taga mga talented din taga sindangan. Anyway, sa ato ang hilusgutanan mga binati nato nga tigpaminaw diri ta. Ato ni pala magisgot sa dili pa ang kuan diri sa lokal. Si malimta na po nato ron kay ang lokal na ba karon diri sa Zamboanga del Norte nagkataas ang kaso sa HIV. Kasabot mo or kabalo mo sa ng HIV? Basta kay sige mo pang turjak niya. So mo na karon ang base sa monitoring usab sa atong taga Provincial Health Office, and of course with the support of Department of Health kon DOH mga kasama, nitaas ang kaso nagkataas ang kaso sa HIV. Actually dili lang pod ang Region 9 kundi sa uban pod nga mga lugar diri sa Mindanao ang pinaka daghan kay kaso sa HIV ang Davao City. No? So ang Davao City is kuan man siya progressive ni siyang syudad, unya pinakadako pod gi syudad. Na po di ang pinakasikat nga Bangko Sentral. So kung wadto daw ka og kining Davao, dito daw ka mangita sa luyo sa Bangko Sentral. Kung wadto ka sa Cebu, dito mo ko sa Mingo Drive. Amo to sa mga lugar no ula ko sa Mingo Drive dito daw sa Cebu basta Mingo daw kini kumbate yun. Pero pag kondripo ka sa Cagayan, amo ko no sa kining UC. No, dool ko no sa UC. Unsa man ang UC? Basta kay kabalo naman na. Mulaban sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Makruya. Nanditong o prinsipyo, dili magbali, dili mapalit. So ato sa nagisgutan ang pagpadayon nato sa pagisgot sa isyong national mga kasama kay kani kuan na siya, no, nagdugay nagkainit ang isyu sa kining national. Ilay na gyud ato ang mga senador kay mao man gid sila karon ang murag highlight karon mga panahon abot. Naglibog ta kay murag naduha naman ni or nabahi naman ni ang kining senado diha. So imbes nga sa 24 usara gid sa grupo unta nagkaroon na po'y grupo ang Gatsalian unsa ni kining Gatsalian Black o nya nabo diri sa kang Cayetano Black. Kay kani man gud sa diyang gipulihan sunod-sunod di siya nga sunod-sunod di siya nga kining isyu mga kasama gikan pa ni pagsulod ni Bato de la Rosa nga gilakad siya sa taga NBI samtang pasulod siya do sa may Senate Hall. O niya tabo dito na dayon nagsugod nga nanay gipulihan no dito naman sugod nga napulihan god si Tito Soto sa baga Senate President. Dayon pagkahuman kuha na po sila situation nila gusto nila nga pabalhinon ang majority block kaya na majority naman si Alan Cayetano so midaghan na iya mga kauban miabot na sila og ginentrisik kabuok
So, kung mayon ka og gining majority sa 24 magkakasama, sa simple arithmetic lang ana. No? So 50 plus 1. Pila may kining majority sa 24, di ba? 12. Oh, 12.5. So wala may katunga, gawas lang kung na ay unano sa ilaha dito, murag madala-dala rag katunga. Wala may kuan dito, mga tagkas man sila dito. So mo na sila nga ang kuan na mahimong whole number na. No? So 13 gyud ang ilawom sa tong batagang balao, dapat 13 ang majority. No, mao gina siya. Dili na siya makurom kon unsa tawag gani? Kining dili sa majority. But kuan na siya, case to case basis gyapon kay pwede magyapon magkakuan og kining quorum bisan og kining wala na kuan sa majority. So depende sa interpretasyon ana sa atong balaod. So nitabo ni gikan do sa kuan sa panahon pa kang Bato de la Rosa nga dito nagdilakagay do sa Senate padulong sa kuan din ay mga under attack kuno nga mga kining hitabo do or alleged under attack dito sa may Senate Hall hangtod nga gidakop gikasuhan paspas kayo, di ba? Si Jingo Estrada pila lang ka mga adlaw nagawsa din og kining warrant. Samantalang perting dagana kayo ang nalambigit sa korupsyon, gipanghinganlan nga adunay kalambigitan sa pagpangawkaw sa kwarta sa katawhan. Pero hangtod karon wala gyapon sila. Martin Romualdez, di ba? Saldikon, lisod mo ito pagkita, asan to karon. Pero si Martin Romualdez, napadiri kinapa sa whole departure. Di siya basta-basta magagawa sa Pilipinas, bisan pa isa magpatambal sa Singapore, patambal siya sa Europe, or US baga, di siya pwede magkalarga. No? Pero kana sila grabe ang kuan nila nga nay mga aligasyon nga nalambigit sila sa korupsyon. Oh. So wala may kalainan sa sitwasyon ni Jingo Estrada na kang Jingo Estrada gibasagaan siya og kasong plunder tungod sa gikaingon or alleged kickback na 25% gikan sa flood control projects. So kada allegation bagyapon, so ipailam ba siya og investigation kung aduna bay igong kapasigaran. So wala may kalainan tingin ilang Saldico, wala kalainan sa ilang Martin Romualdez nga mga pasangil. Mas source pagani kay matod pa mas daghan bagi kuno og gining or mas dako pa og nakuha sila si Romualdez og Saldico. Pero unsa may gibuhat sa aton taga NBI? Unsa may gibuhat sa ombudsman? Na ba sila kuan karon mo sila nga kaso or kasuhan. Pero hangtod karon wala pagyapon. Pero tanaw si Senator Jingo Estrada nga dili siya pabor ilabi na sa administrasyon karong mga panahon na kay diri sa Pikas kabalo naman tadaan nga ang Pikas bando or Pikas grupo pabor sa kang Duterte. Oh. So pila lang ka mga adlaw, di ba? Nigawas na dayon ang iyang warrant. Mo ta hinungdan nga may surrender siya. Gani mingon pa si Anticlear nga wa man siya may surrender kun dili gidakop. O siyempre pag mo surrender ka basahan may gaog gining Miranda rights. Di ba? So mura po ka gidakop gyapon. Pero maklaro man may mga coverage ato, mga video coverage nga may tahan siya. No, siyang kaugalingon. May kalabutan sa kaso nga giatubang karon mga panahon na. So muna ang atong tanawon karon kay imong karon wala may gihimo ang uban nato nga mga kuandre sa Pilipinas. Tanawa gud gipang isuan mas warrant. Napay warrant hangtod karon di ba wala. Kanalandaan kang Martin Romualdez kay siya gid ang ulo sa wala man gid nga bulgar kon wala lang to mga baha sa una. Di ba? Wala sila nagabungga ko dili. Karon mga panahon na si Martin Romualdez nagpabilin pa na siya karon nga House Speaker. O pero tungod sa mga aligasyon o niya saka powerful usab niya. Of course ang iyahang igagaw presidente pod karon sa Pilipinas. Oh, so powerful sila. Kubingag minority pipila lang na. Unya ang gahom sa vice presidente karon bisan pagkapila mga Duterte bisan pag unsa ka daghan og suporte ng mga Duterte. Sa pagangalan nga vice presidente ra ka gamay ra kay ka og kining gahom. Dili pareha anang executive nga dili pareha anang executive nga under niya ang PNP, AFP o uban pa nga mga agency, no? Oh, apel na gali daw ang pare o nakadawat ang pare, no? Oh, nakadawat ang pare o wala? Ha? Nakadawat!
Radio commentator. Makruya. Kandinyong o prinsipyo, dili magbalik, dili mapalit. So kung mo tanawon, layo, kung ano ba, walay kalainan. Yang anong mas una pa man lagi o napagawsan o kining waran si kining Jingo Estrada be. Nga samantalang ang mga Garis Romualdez, Saldico, perte na kayong dugaya, nanay mga aligasyon. Maura mangyapon, allegation ra mangyapon ang nahitabo ani sa kang Jingo Estrada. Gani, pati si Alcantara, no? Nga siyag yun ang usas sa mga district engineer sa DPWS sa May Bulacan. Nga siya mismo miangkon, no? Nga dalambigit siya sa nasangpit ng korupsyon sa flood control projects. Pero unsay gihimo, matod pa sa kining ato mga opisyal, no? Nga dili na lang kuno siya apel og kaso tungod kay mo testigo siya. Di ba unsa nga klase nga pang gobyerno ang Pilipinas? Unsa nga klase nga justice system karon sa Pilipinas? Ikuna na rin na basta sorry, pabor-pabor lang. Basta mo pabor ka sa administrasyon, okay lang, bahala o gining klaro na kayo nga grabe ang pagpangaw ka sa kwarta sa katawhan. Di ba? So kini silang Bryce, sila si Henry Alcantara, miangko na ni sila nga perting daguan nila og kining koneksyon or kining nakuha nga makwarta diha. Gani, sa tinuod lang, miuli na sila kwarta kato ng pag-angko na to nilang nakuha sila kwarta ka naman. Giuli nila sa gobyerno ang pila ka milyon, 100 milyon. Pero karang 100 milyon, gamay ra kay na. Sekaro kapag isura pila ka bilyon ang gipang usik-usikan, gipang kawat sa mga bagagnaw nga mga politiko. Justisya, katarungan, komentaristang way gikahadlukan. Makruya. So kagahapon nayon ang gining gitawag nila nga Senate Blue Ribbon Committee hearing. May kilabutan lagi kay kuan man sandayan na sila kung mopabor po sa pikas. No, napunto sila ilahang mga tao nga pang bitbiton or pang dadon. So kini sa una nga kuan ang kining Senate Blue Ribbon Committee, kaning 18 Marines nila. Nara ba to ikonon? Ang superior nila ni abot sa katinoda, nako rin superior sa 18 Marines nga tagalungsod sa usa sa mga lungsod dire sa kuan. Sa Sambuca del Norte nagpuyo. Sa una to pero yang mother ko no nahimo ko no na nga teacher dire sa usa sa lungsod sa Sambuca del Norte. Pero ato ba ang gina-verify kung taga tinuod bigay taga dire. Naiskutan to gahapon pagsugod gyud sa kining hearing. Nay nakaila nga mao na siyang tawhana. Retired colonel. Tagalungsod sa to no sila sa Manukan ko no. Amot ko tinuod man na basta kay pare-pareha man gud po daw. Pero wala na puyo daw dire. No? Superior daw sa kining mga 18 Marines. So ato nang i-verify kung tinuod ba o nabay nakailag yun or kung diha ba yun. No? Ang maong kuan, ang maong kining official. Pero retirado na siya nga Marines karon. So anyway, balik ta. Kagapon, no, gibang imbitar na po nila ang kining giingon nila nga 18 Marines nga mao lagi ang mga sakop ni Saldico. So si Saldico manggod mo na siya ang nagsilbi nga mura og kining malita boy. Or monitig bit-bit sa kwarta. Monitig hatag, monitig suborno sa mga angayang subornuhan. Di ba? Napil pang mga media, na congressman, na senador, o guban pa nga mga opisyal sa gobyerno nga ilang panghatagan. So, kung magdula magag mga dili maayogod, dapat magod bahin-bahin na siya. Kaya kung dili ka muhatag, no, dili ka muhatag o gining bahin dito sa pananglit sa kining congressman, kung dili ka muhatag sa kanang sa mga DP, ay lisod-lisoron ka. Mo ni nitabo ngano nabulgar ang DP. No karon preteng istriktuhan sa mga DP karon. Galisod ang mga kontraktor. No, di sila magkasapi kay sa una, sensayro naman taga DP. Nya karon ginahadlok naman taga DPWH nga basin unyag sila may mabalikan. So muna karon ko imong tan-awon, medyo stricto na ang DPWH. Wa ta kabalo basig hinahinay po balik gani. So ang 18 Marines dagan sila mga pasangil kay pangtagaan nila og kining gani si Rafi Tulfo apil pa nga gitagaan daw nila og kining kwarta. Unya nara pa to istorya ra ba nga si Rafi Tulfo kuno na kay sila gikontrata nga mga chika bibs.
Oh, narapot usa ka podcast nga katub daw si kinsa to si Ria Montemayor. Oy, di basta-basta pod bagtanaw daw sa kang Ria Montemayor, dagko po kayo. dagko kay dughan. Kaya nagpost pa gito siya nga outfit for Christmas party with Senator Erwin Tulfo o Raffy Tulfo. No? Kuya pod, no? Di basta-basta. Sa moto, no? Na ako na ikuan nga, imagine mo, tip lang daw, 250 to 300 pesos, tip pa lang ha? Tip pa lang na. Sa interview pa, wala pa rin natabo. Wala pa. Grabe ka kuan, grabe ka galante. Kunya kung ikaw, usak ka yano nga tawo or yano nga magbubuwis. Bisan pa negosyante. Di po tayo kumutuo kung mahatag ang tip, yung anak kadagko ang kining tip. No, 250 to 300 pesos tip. No, ibo lang ihatag do libre. Kung imo ang kagulang kwarta ihatag ka nimo. Pero kay kana kung tinuod na nga nakadawat sila og kining mga kwarta. So di ka masayangan nga buhatag og kwarta bisan pag nagpila ka libo. Oh. Ya bro, ana na ba siya kadi kuno tinuod? Ingon si Raffy Tulfo di tinuod pangkasuhan gila niya ang kining mga katong marin nga misulti nga nakadawat kuno siya og kwarta. Oh, katong kang Tito Soto. Di ba? Maingon si Tito Soto nga dili pa siya senador sa 2022 ngadto sa 2025. Dayon kato kuno si Mark, no? Nga usa sa mga executive assistants daw. Actually wala man gibutangan og apelyido ang kato si Mark nga AA or executive assistant. Dili to executive assistant ni kining Tito Soto. Kay kana siya namatay pa 2015, wala na, patay na. So imposible po kayo ang marin sa 2017 magkatubang nila si Mark. Kung ang pasabot nila nga kato si Mark nga kining unsa tawag ani? Executive assistant ni Tito Soto. So 2015 pa wala na, papas na sa kalibutan. Ang gipasabot sa mga marin sa klaro nga bagay-istorya, ang gipasabot sa 18 Marines o usa sa mga 18 Marines kato si Mark Tiksay. Si Mark Tiksay mauna ang executive assistant ni Zaldico. Oh. Bisag imong i-review ang mga previous video, di ba? Kaduha naman sila may gipatawag do sa Senate. Sa una nila nga kining pamahayag, katong gipatawag sila itong miagi pagyod, nahisgutan dito ang pangalan nga Mark Tiksay. So sa lagtod nga bagay-istorya, dili executive assistant ni Tito Soto. So dili to mao ang interpret man nila nga kang Tito Soto kuno nya dili pa kuno senador sa 2022 to 2025 si Tito Soto. No? 2017. Klaro man gyud pod nga dili, pero kita manggod diri sa Pilipinas, kabalo naman ta. Bisan pag di na ka senador, tawgon gyud mo ka senador. Di ba? Pananglit diri sa probinsya sa Boca del Norte like Dudoy Labad-Labad. No, kung makita naman sa Dudoy Labad-Labad, ang uban tawgon nila og gining congressman or tawgon nila og gining mayor. Oh, kisa pa yung mga gobernador diri sa una si Yebes. Di ba makita nimo si Yebes ingon nga, "Oy, go." Hindi ko siya gobernador na god. Si Roldan Dalman. Oh, Brooks Dalman. Uban tawgon gyud governor. Oh, ang uban nga mga wala na sa posisyon, tawgon gyapon og governor. Ingon ana gyapon para nang uban bisag wala na sa serbisyo, di ba? Si ma'am or si teacher, ingon ana. Or bisag na natangtang na pagka abogado, tawgon gyud ganing attorney. Oh, ang uban gali bisag di pagali abogado, tawgon nag attorney. So ingon ana gyapon gi-address lang sa usa ka tawo tungod sa iyang previous position or kining unsa iyang gihawiran nga posisyon sa nakalabay nga mga katuigan. So ang gipasabot ato nga nag-deliver kuno sila nga naa si Mark. Mark is kato si Mark Tiksay, dili Mark nga katong executive assistant ni Tito Soto. Inyo na ma-review bisan pa inyong tanawon sa previous nila nga mga kining investigation. Giisgutan atong usa ka Marines dito nga si Mark Tiksay. Gani, maor gyapon.
nga naghatag pod og kining kwarta dito sa kang Trillanes mingon siya nga di ko tinuod. Di ba? Daghan kayo ang mga nalambigit nga mingon nga di ko tinuod. Aki sa buhay mo angkon nga kawatan sa tinuod lang kapag istorya. Oh. So katong istorya nga na taga ICC gali diri nga niabot sa Pilipinas. Actually na mga picture. Nag-viral na sa mga social media sa mga previous nga mga bulan, kabulaw mga tuig. No? Nga miabot ang taga ICC sa Pilipinas na nakig-meeting sa pipila ka mga opisyal diri sa Pilipinas. Oh. Sumoto ang ilang mga pasangil nga nagdawat og kinay mga kwarta. Di ba imagine? Sa kadagang kwarta, mingon to silang Ping Lacson, si Tito Soto, nga di kuno sila suod, di sila kaila ni Saldico, grabe ka, imposible po kayo. Pero di sila makapangulipas, ganuman. Ang chopper nga color blue o kining combination nga white, ni Saldico gasakay-sakay si Ping Lacson o si Tito Soto. Dili AI, kundili insakto gyud ang video nga gikuha dito sa maong nga lugar. Gigamit nila panahon sa kampanya. Ngunit klaro kapag kasulti. So karon kasama maingon be nga AI to siya. Nga mismo ang usa ka individual nag-postman. Nagsakay okay pa sila si Ping Lacson o si Tito Soto. Karon kasama maingon nga wala isyu. Abay wala isyu nga appeal man sila diya. So mabito ni karon nagkalalis karon diha sa may Senate kay gusto nila nga kuhaon ang kining unsa tawag ani ang pagka-Senate President. Pero dili makuha nga naman dili sila karon mga panahon na dili sila matawag nato nga majority. Na dili sila majority black. Yung sila majority sila kuno ang new majority karon ang kining Gatchalian faction pero dili sila majority. No? Kay ang ilang gibasihan lagi ang 1939 nga konstitusyon nga giamin sa 1935. Mao man gud nagsugod gud ang 1935 nga konstitusyon. Panahon na ni si Laurel. No, presidente pa si Laurel mga World War II, no? Sakto ba? Sa panahon pa sa kining kuan kalibutanong gubat. Oh, diri sa atong kalibutan mga kasama World War II. Ang 1935 nga giamin na siya pagka 1939. So dito sila nga all members manggod ang nakabutang dito. Na kinahanglan pwede sila nga makapili og usa ka Senate President or House Speaker of kaning all of all members ang all members mga kasama is mo na siya ang bagong konstitusyon karon. Ang ilang manggod is majority of members manggod sa una. No? So ang wording palandaan layo na kayo. No, sa section 6 article 16 mga binati na to katig pabinaw, the Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its respective members. So mao na klaro nga pagkasulti. Gani sa section 16 gyapon sa paragraph 2 mga kasama, a majority of each house shall constitute quorum to do business, but a smaller number may be adjourned from the day to day and may be compelled the attendance of absent member in such manner, and under such penalties as such house may provide. Oh, gani pwede ka makahimo og kining session diha. Mga binati na to nga tigpaminaw kon quorum mo. So kato nga panahon sa una lahi manggod ang konstitusyon sa una. Sa laktod nga pagkasulti patay na to nga konstitusyon ang 1935 nga konstitusyon. 1987 na ta karon. No? Sa una, kumingon ka sa una kining majority of the members of the House of the Senate pwede mo na imuhang basihan nga makuro mo. Pero karon majority of all its members of the Senate or of the House. Sa panahon magud sa una katong ilang gibasihan nga Cuenco versus Avellino. Lahi na to siya sa una. Gani nagpagawas ang IBP ha, pero ang IBP wa sa nag-ingon nga kani nga konstitusyon ang gisunod karon. Giklaro lang sa IBP, share ba sa Rizal de Virus. Mura po nagkasabot tingali sila. Oh. Sa IBP, mingon ang IBP nga
nasunod ay gisunod lang sa decision sa Supreme Court katong Avellino versus Cuenco nga case, no, nag-ilog yapon pagka Senate President ato nga time. Ang hitabo magod sa una god, sa 24 ka mga senador, 22 ang present. Kay si kato si confessor mga kasama miadto sa US o ang usa ato naa sa ospital. Unya kay wala man to ang konstitusyon pa sa ang parian ning nakalatid sa section 16 mga kasama nga by a majority of all members, no? Wala pa man ni siya sa una is majority of the members raman to. So una nga pag-session nila, so ang 12 mauto ang gibasihan nila nga mauto ang quorum. Kay pila man 22. Pila man ang majority ana, di ba? 11. So plus 1 mao na siya 12. So karon mao to ang gibasihan nila ni Gatchalian. Nga mao kuno to ang ilang gisunod. Pero lahi sa sitwasyon karon sa 1987 Philippine Constitution mga kasama. Kay si Bato naa pa karon sa Pilipinas, which is under pagyapon siya sa jurisdiction sa Senate. Wala pa'y reports nga si Bato de la Rosa bisan pa ko napakita karon mga panahon na. Wala pa'y reports nga tuwa o report tuwa na siya sa gawa sa nasod. Og si JV or si Jingo Estrada mga binati na ito kating komite. Wala pa'y final conviction. Wala pa'y desisyon nga siya gitangtang na sa roster diya sa kining Senate. So appeal pagyapon siya sa ihap sa lagtod nga pagkasulti. No? Regardless kung wala siya diya, absent siya o di sa makita, basta kay pagka ngalan nga gibutang diya sa atong balaod. By a majority vote of all its members, appeal gihapon sila sa ihap. Muna'y klaro nga pagkasulti. Ang 1935 or Avellino versus Cuenco nga kaso nga gibasihan nila ni Gatchalian, dugay ratong namatay, dugay ratong nahanaw. Wala na to napapas sa to siya nga konstitusyon. Bag-o na ang atong konstitusyon. Oh. Ya karon maingon sila ingon ana. So man gailog na sila karon diha. Mabitan ko kabantay mo, wala sila nag-elect og Senate President. Unsa gi-elect nila? Pro tempore lang. Ang pro tempore is temporary na, isa sa Latin word na pro tempore. Temporary Senate President ka. So muna, ang ilang gi-elect, kabalo naman sila daan nga dili gyud kay na may mga abogado po naman diya. Oh. Or uban LLB pag ginang uban diya. Di po tong laban lampin bata ha. So unsay gihimo nila? Nga nag-declare sila og vacant sa tanang posisyon pero wala sila nag-elect og Senate President. Ganaman, karo kaayo nga kalapasan sa balaod sa atong konstitusyon. No? Nagkalapas sila sa batagang balaod. Wala na sunod. Kabalo na sila daan nga dili sila quorum pero nagpa-quorum-quorum sila. Muna klaro ka pagkasulti. So sa ilang gimo, nag-elect lang sila o mga chairman sa committee o naghimo sila o kining o nag-elect po sila og pro tempore chairman. At the same time, acting Senate President. Kung tinuod nga nasunod nila ang konstitusyon or gibasihan nila ang Avellino versus Cuenco nga kaso nga kuwan sa Supreme Court, nganong mo pa sila nag-elect o presidente? Di ba? Nganong mo man, pa sila nag-elect o Senate President? Ang kanay maguditabo karon wala may labot po ng Supreme Court. Ang Supreme Court sa klaro nga pagkasulti, wala sila labot na political question. Naay kaugalingon or internal rules ang Senate. Sila rin nakabaluan na, way kalabutan ang Supreme Court na. So sila raw usab ang magasulbad diya sa sulod. Muna nga hantod karon kung magsige mag-away itong mga senador. Wala gyud, way pulos ang itong panggobyerno. Kung imong tan-awon karon wala naman sila nakatutok sa ilang mga tinuod gyud nga function. Silang pagka-senador. No, guban mga kongresista wala sila ka-function silang trabaho nga mohimo sila o mga balaod, magpanday sila mga balaod para mapuslan sa mga tao. Puros lang mga personal nga interes ilang gibang himo. Di ba? Sayang sila sa kwarta sa gobyerno. Para dagana nga sayang sa kwarta sa gobyerno. No? Kubang politiko gali na, dagagay pati mga uyab na, pang-GO gali mga uyab. Pati haya kayo. Huwag sila gasto, kaya naman, GO naman ni mga uyab niya. Hatagan naman ng kwarta, tagarag tip.
Oh. Siyempre, tingala ka, wa man ni trabaho ni bayhanag, sige mag laroy-laroy sa gawa sa nasod. Nindot man kay mga gamit, nindot man kay mga sakyanan. Ay sos, naman day uyab nga politiko di ay. Kuya, katawa na ni ko ni kining Paul Tumikos siya nga 11 plus 1 equals 13 ko no. So muna siya ha, dili sila kurom kanang illegal ang paghimo or pag-take over nila sa mga chairmanship nila ni Kuan, nila ni kaning Gatsalian faction. Kay ang ilang gisunod katortong karaan 1935 wala dugay ra nahanaw. Mo klaro nga pagkasulti na ta karon sa 1987 Philippine Constitution. Dili magkuan, di mo magbinugo diha. A simple arithmetic, di mo kabalo unsan mo. Nangabugo na mo diha. Sa sige nyo pangdawat anang kwarta sa gobyerno. Gisayang-sayangan ninyong kwarta sa gobyerno. Samtang perte daghan ang mga Pilipino nga naglisod. Hantod karon nagpabiling pobre. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Justisya, katarungan, komentaristang way gikahadlukan. Makruya, mulawang sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Makruya. Alas 8:59 magkasama tod ganado sa Sandon Plus Gold. Kini nga oras atod ganato sa Sandon Plus Gold ang mas gipag-usog ug mas gipa-epektibo nga suplemento tungod ka extracted ang paghahimo niini. Gikuha ang pinakaduga sa pinaka-nutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina og ang palaya sa wala pa gisulod sa kapsula, mao nga dali kayo ang pag-absorb nini sa inyong mga kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sandon Plus Gold og Sandon Vitamin C o bari sa pag-inom sa healthy nga kape, ang Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may tambal ka pa. Mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Mulawang sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Makruya. Komentarista, wala sinasanto. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos. Adlaw kita karon nga Biyernes mga kasama, pitsa 5 sa bulan sa Hunyo 2026. Manamilit lang paingon kini nyo. Fiato Stitch Sarwat Kailom. Ipatuman ang kamaturan bisan pa manikapukan ngadto sa kalangitan. Kini ayo pobreng lagad sa kanginan Radyo Man Mark Andoy Bakruya Tatak RMN. Tatak RMN. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.